Bago ngayong gabi, sumuko ang driver na isa sa tatlong naghatid sa ospital sa isang college freshman sa Cavite na namatay umano sa hazing. Hustisya ang sigaw ng mga magulang ng biktimang nasayang ang buhay dahil sa buktot na kapatiran. May report si June Veneracion. Akala ko, pasok sa school ng Zima. Doon, matupad yung pangarap niya. Doon lang pala nagtatapos. Hindi ko hirap tanggapin. Mabigat sa puso ng mga magulang ng 19 anyos na maritime freshman na si Kenneth Alcedo ang kanyang sinapit. Nagpaalam lang daw si Kenneth na mag-outing. Pero sa punerarya na nila nakita ang bunso. Yung kamay, inipit ng plies. Tapos dito sa likod, ang dami rito pasa. Dito, dami, bukod dito. Ito yung pinaka-murder sa lahat po. Dito sa, yung hita niya sa likod. Yun po ang talaga, talong. Yung nakakasakit na damdamin talaga po. Yung nilagay nila ng sili yung dito, yung butas niya po rito sa, sinuksok. Tapos dito sa puwit niya ho. Nangingitim na yung hita niya, magkabilang hita niya. Possibly, ito yung usual na senyalis ng talaga nagkaroon ng paluan, initiation rites. Yung groin niya, may mga seeds, buto ng sili. Dead on arrival sa ospital si Alcedo nitong linggo. Hinatid siya roon ng kotse na may 3 sakay. Ang sabi nila sa ospital, na hit and run si Kenneth. Maya-maya, pinaandar ng driver ang kotse. Noong pasakay na ang 2 kasama niyang naka-hoodie jacket, pinigilan sila ng gwardya at pinapasok muli sa emergency room. Pero nang makahanap ng tiyempo, ay umalis din at iniwan sa Kenneth. Ang kotse, natunto ng mga pulis at ng team ng resibo, 3 barangay ang layo mula sa ospital. Sa loob, may nakuhang school ID at mga fraternity uniform. Ayon sa nakarehistrong may-ari, naibenta na niya ang sasakyan. Nang puntahan ng nakabili, sinabi nitong naibenta na rin niya ang kotse. Nahanap ng mga pulis ang pangalawang nakabili. At aniya, kapatid niya ang gumagamit ng kotse. Nakilala na ang driver nito. May ideya na rin daw ang pulisya kung sino ang 2 niyang kasama. Mga members po sila ng fraternity na kinabibilangan po nung suspect at saka nitong nung recruit nila. At saka most of them ay nag-aaral din po dun sa school na yun. Hinala ng pulisya, marami pa kasama si Kenneth sa initiation rites at may iba pang nanghaze o nagpahirap sa kanila. Estudyante ng PNTC Colleges ang biktima. Ayon sa paaralan, nakikipagtulungan na sila sa investigasyon. Mahigpit daw na ipinagbabawal ang hazing sa kanilang institusyon at pananagutin daw nila ang mga mapapatunayang sangkot. Batay sa Anti-Hazing Act of 2018, sino mang mapapatunayang may sala, may parusang kulong ng habang buhay at multang 1 hanggang 3 milyong piso. Hindi tao sir yung mga gumawa niyan, hindi tao, mga demonyo June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.